ka-TTL2? Okay, mukha namang stress, but it's okay kasi ang hahanapin lang naman natin ay yung 5 application software at hindi yung kagandahan ko. Charot! Okay, again, welcome to my vlog at ngayon hahanap tayo ng 5 application software sa ating cellphone where produce educational sources. Excited na bang lahat? Tara, tulungan niyo ako at maghanap! At ngayon, hanapin natin ang 5 application software na kung saan nagproproduce siya ng educational resources. So first, ang mayroon tayo dito ay Diyan! WPS. So, i-click lang natin yung WPS. Paano siya gamitin? Okay. May 5 ditong nakalagay. Pag recent, ang lalabas ay ito, yung mga ginawa mo. And then files, kapag pinindot mo yung files, ito yung lalabas. And then, kapag yung discover, yan. Yung WPS Pro, ito yung lalabas. Pero dito tayo pumunta sa recent. Okay, paano siya gumawa? Or paano ka gumawa ng iyong sariling documents? First, is pindutin mo lang yung may plus at create ito. Okay, maraming option yan. Yung doc, PPT, tapos yung marami pang iba. So, kay gagawa naman tayo ng ating assignment, ito. Pindutin natin yung doc. Tapos, marami siyang lalabas na optional na pwede mong gawin na may design na para hindi ka na mahirapang maglagay ng design mo. So, kung gusto mo namang gumawa ng resume, ito, pindutin mo lang. Kasi mayroon na siyang mga design. Okay, next is yung back to school na ito. Kapag gusto mong gumawa ng PPT mo, pwede kang gumamit nito. So, pindutin mo lang yung use now, pwede mo na siyang gamitin. Okay, next. So, yung sa blank naman, blank ay pipindutin mo kapag gusto mong gumawa ng essay at yung mga assignment mo. Okay, ito. And then, ito, mag-type ka lang. Pagkatapos, kung gusto mo naman ng lagyan ng picture, pindutin mo lang ito. And then, lalabas na yan. Okay. And then, paano naman siya i-save? Pindutin mo lang yung done. And then, i-back mo siya. May lalabas dito yung dalawang option. So, pindutin mo yung save and then magsasave na siya. Okay, next naman. Next naman is yung Gmail. Okay, Gmail. Pindutin mo yung Gmail. Paano naman gagamitin yung Gmail? So, ito yon. First, pindutin mo to. And then, yung Gmail account mo, yun yung gagamitin mo. And then, kung gusto mo naman mag-send ng message, ay pindutin mo lang tong post. Okay, pindutin natin. And then, ito na. Yung from is sa'yo yun. Sa'yo to galing. And then to, saan mo siya ipapasa? Halimbawa, ito. Yan. And then, after that is, pindutin mo lang yan. Wait. Mali yung name. Dapat, yung ilagay mong name is yung Gmail account ng sisendan mo. And then, subject, kapag ano siyang subject. Kasi, kadalasan na ginagamit tong Gmail na to is kapag may ipasa kang file sa teacher mo. And then, kapag nalagay mo na yung subject, tapos yung compose email, pipindutin mo lang to at magsasend na yon.
And then next ay ang Merriam-Webster. So, ginagamit ko rin ito para makapag-research ako ng mga word na hindi ko alam. So, yung Merriam-Webster is a part rin po siya ng makapag-produce po siya ng educational resources. Halimbawa nito, mag-type ka lang ng word and then lalabas na yan. For example, types. And then, pindutin mo lang yan. And then, lalabas yung definition yan. Okay. Ayan. And then, next is yung files. And may drive rin tayo. So, yung drive muna kasi yan yung halos na ginagamit ko as a college student. So, ito. Kasi kapag magpagawa ng assignment yung teacher ko, maglalagay siya ng Google Drive. So, doon ipapasa lahat ng assignment. So, hindi mo yun mapapasa kapag hindi mo siya gi-download dito sa Google Drive mo. So, paano nga ba siya i-download? Pindutin lang tong plus and then yung download. I-download mo yung files mo na ginawa mo sa WPS. And then, hahanapin mo siya sa WPS. Click natin. And then, lalabas yung mga optional name ng mga files mo. So, ayan. Sa halimbawa, itong De La Peña A portfolio. Yung ginawa ko. Try natin. And then, magda-download lang yan. And then, after that, lalabas yan dito. And then, i-click mo lang siya. I-copy link mo siya. Ayan, marami siyang optional. I-copy link mo lang siya. Ayan, and then pwede mo na siyang ipasa sa Google Drive na gisend ng teacher mo. And then last, Word. Kapag wala kang WPS, pwede mo naman gamitin yung Word. Yan. So, paano siya gumawa? Paano tayo gagawa ng ating mga assignment dito? Gagawa tayo ng assignment natin dito. Pindutin lang yung plus and then yung blank. Ayan. And then, pwede ka nang gumawa ng assignment mo or essay. After that, isa-save mo lang siya. May nakalagay dito save as, and then marami pang optional. So that's all. Thank you and welcome to my blog. Thank you for watching. See you.